Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Frederick Peña Redonda, isa pong licensed immigration advisor sa New Zealand Shores. At ngayong gabi, kasama ko po ang aking colleague na si Clarence Oliveros, isa ring pong licensed immigration advisor dito sa New Zealand Shores. Salamat po sa oras nyo. 5 hours ahead po ang New Zealand sa Pilipinas, so 11 p.m. na po dito. At alam po namin 6 p.m. din po dyan. Salamat po sa oras nyo at sa pag register dito sa webinar ng New Zealand Shores. At ang main topic po natin ngayong gabi ay tungkol sa paglipat sa New Zealand ngayong 2025. Ngayon, sa webinar na po ito, gusto po naming pag-usapan yung mga bagay na ah, nagiging reason kung bakit gustong pumunta ng mga tao sa New Zealand, whether for personal reason, for family reason. Maraming mga bagay ito at gusto po namin i-cover yung ibang aspect ng mga positive dito sa New Zealand at at the same time, paano namin kayo matutulungan sa inyong mga question. Ngayon, tungkol sa amin sa New Zealand Shores, kami po ay team of licensed immigration advisors with the Immigration Advisors Authority dito sa New Zealand. Legal requirement po sa mga taong nagbibigay ng immigration advice sa New Zealand na either license sila or exempt from licensing. So makikita niyo po sa screen, kami po ay lahat licensed, every staff member at lahat ng nagbibigay ng immigration advice. At parte po ng licensing regime namin ay kailangan po namin mag-adhere sa tinatawag na Code of Conduct. Yun po ay ang nag-guide sa amin ah, sa trabaho namin in terms of professional and ethical considerations. Ang New Zealand Shores po ay matagal ng in existence. Since 2009, operation na po siya. At both sides of the job, meron po kaming experience. So meron po kaming staff na nakapagtrabaho na sa Immigration New Zealand at naiintindihan nila yung inner workings at mga processes within Immigration New Zealand. At on the flip side, yun nga, licensed immigration advisors po kami. Nagre-represent po kami ng mga tao sa pag-apply ng visa sa New Zealand. As you can see on screen po, diverse yung team namin. So, may 10 nationalities po kami sa team. Siyempre, unang-una, kami po dalawang ni Clarence, Filipino. Meron kaming mga Kiwi or New Zealanders. Meron po kaming taga South Africa. Meron pong taga United Kingdom. Meron pong taga India. Kaya diverse po yung team namin talaga. Uh, 12 po yung licensed immigration advisors namin. So, registered po kami sa authority dito sa New Zealand. And at the same time, meron din po kaming staff member na licensed din sa Australia to give immigration advice for Australia. Meron po kaming tatlong office na nasa New Zealand. Isa sa Hamilton, kung saan po kami nakabase ni Clarence. Meron din po kami sa Nelson, which is sa taas po ng South Island ng New Zealand, kung familiar kayo sa demographic. At meron din po kaming office sa Christchurch. At the same time, meron din po kaming satellite office sa South Africa. Ngayon, yung agenda po natin ngayong gabi, kung ano po yung gusto naming i-cover dito sa webinar na ito, ay tungkol sa buhay sa New Zealand, yung mga visa pathway papunta sa New Zealand, at yung mga paghahanap ng trabaho at yung mga oportunidad, kung ano yung mga main industries or roles na hinahanap dito sa New Zealand. At tapos sa huli ng webinar na ito, may oportunidad po ng sagutin namin yung mga tanong nyo. So habang ongoing po yung webinar, please feel free po na mag-type kayo ng sagot dun sa question and answer portion dyan sa screen nyo. At susubukan po namin sagutin yun sa huli ng webinar. Ngayon, gusto lang po namin ibigay sa inyo yung mga facts tungkol sa New Zealand. Siyempre, ano lang po ito, selective lang, pero para lang may idea ko kung hindi nyo pa masyadong natutuklasan kung ano ba yung New Zealand. So, unang-una, 5.3 million lang po ang populasyon ng New Zealand. So sobrang ano lang po, onti lang kumpara sa Pilipinas. Ang alam ko, 116 million na po ata umabot ang populasyon sa New Zealand, sa Pilipinas ngayon. So ayan, marami kumpara sa dito sa tao dito sa New Zealand.
Tapos siguro naririnig nyo na yung joke or well, bukod po sa joke, actual fact siya. Mas marami pa po ang tupa or sheep dito sa New Zealand kumpara sa tao. Meron pong 4.5 sheep na available para sa mga tao dito sa New Zealand. New Zealand. So, sobrang dami po talaga. At yung geography po ng New Zealand, so dalawang island po siya. Halos lahat po kung nasa man kayo ng parte ng New Zealand, hindi po mas malayo yung beach or dagat. Dahil typically within 30 minutes nasa dagat ka na kahit saan parte ka ng nasa New Zealand. Kami rin po yung unang bansa na nakakakita ng sunrise sa buong mundo. Kung nakikita niyo po yung screen, yung pinaka-tip dun sa ah, right side, dun yung unang sunrise sa mundo. So, sobrang ganda po dun pagka nagkaroon kayo ng opportunity na ma-witness yun. Tapos, by other metrics, sinasabi po nila na New Zealand ay pinaka-least corrupt na bansa sa mundo. Siguro po dahil sa onti ng tao, sa foundations po ng bansa, kung paano siya nabuo, at yung mga tao, yun po siguro yung mga nagko-contribute for the fact na least corrupt yung nation sa New Zealand. Alam ko, kumpara sa Pilipinas, syempre, marami po tayong mga issue sa ganyang level in terms of corruption, pero dito sa New Zealand, typically free siya from corruption. Tapos yung unemployment rate dito sa New Zealand, around 5.1% po sa ngayon. At sabihin natin, kumpara sa Pilipinas o kumpara po sa ibang bansa, ang New Zealand, wala pong mga hayop na gustong patayin yung mga tao. So, bihira lang po talaga. Kung ari, ahas, yes, may mga sea snakes, pero wala pong native ng mga ahas dito. Wala pong masyado yung mga hayop na may poison para o kung ano man para makapatay ng tao. Relatively safe po kahit nasa gubat man kayo, nasa dagat. ah, Free po kami in comparison sa mga ibang bansa. Bukod doon, one-third po ng New Zealand ay actually protected siya. So, nakita niyo po yung mapa dito sa kabilang slide. Yung may kulay na green, yan po yung lugar na walang tao sa New Zealand. So, nakikita niyo sobrang dami pang space. Yun na rin yung reason kaya bakit ang dami po naming reserve. Kasi preserve po talaga nila yung environment dito sa New Zealand. Kaya kung may nakikita na kayong mga picture, yung mga nature dito, sikat talaga kami sa New Zealand para sa nature at protection of nature. Follow on from that, marami rin pong mga popular na film na dito ginanap sa New Zealand. Kung ari, Lord of the Rings na trilogy, The Hobbit, King Kong, Chronicles of Narnia. Yun po yung mga ibang, Last Samurai pa. So, ang dami pong mga videos na ginagamit talaga yung New Zealand as a backdrop kasi sobrang ganda talaga. At para sa mga hindi sure, sa Pilipinas, right side po tayo nagda-drive ng kotse. Dito naman sa New Zealand, on the left side of the road. Ang New Zealand known din po as being progressive dahil ang New Zealand po ang unang-unang bansa na nagbigay ng karapatan na bumoto ang mga babae. Kaya ano po talaga sila known as a very progressive country. Respectful sila regardless of gender. Tapos lalo na ngayon alam natin marami pong mga gulo na nangyayari sa mundo. Bukod po sa war on Ukraine, bukod po sa nangyayari sa Middle East, consider po ang New Zealand to be top 5 safest countries in the world. Kung aware po kayo sa geography ng New Zealand, makikita nyo po, minsan nga hindi nga lumalabas ang New Zealand sa mapa. Kaya ano talaga, at the very bottom side of the world, sobrang layo sa mga ibang lugar. Pinakamalapit is Australia, which is mga 3 hours flight away po. So ano talaga, very isolated geographically ang New Zealand. Kaya malayo siya from any world events na potentially na dangerous or kung ano, ng war or mga other disasters. So maganda pong lugar mapunta sa New Zealand kung sakasakali, lalo na sa panahon ngayon. Ang kultura naman po ng New Zealand ay very diverse din. So, nabanggit ko po, ang tawag sa mga tao dito ay mga Kiwi. So, yun po yung mga European descent. At the same time, marami din pong
yung mga first people of New Zealand ang tinatawag ay Maori. Sila po yung mga unang inhabitants at New Zealand is very much respectful of ano po yung indigenous culture ng mga Maori people. So isa rin po yun sa mga bagay na mapapansin nyo kung sakasakali very much nire-respect po nila yung aspect na yun dito sa New Zealand. Tapos 12% Asian, 7.5% Pacific Islanders. Ngayon, based on sa last census po nung last year, 108,000 na po ang mga Pilipino na nasa New Zealand. Kaya dahil sa reason na yun, isa na po yung Tagalog sa pinakamabilis na growing languages sa New Zealand. Kaya dumadami na rin po ang mga kababayan sa New Zealand. Pero in the whole scheme of things, onti pa rin po out of 5.3 million people. Ngayon, yung gusto ko pong pag-usapan yung New Zealand health system naman. Meron po kami tinatawag na ACC or Accident Compensation Corporation. Whether nasa New Zealand kayo on a temporary visa or residente na kayo or citizen, lahat to available para sa lahat regardless of status. Bale, sabihin natin nagka-injury kayo habang nagtatrabaho o kahit bumibisita lang kayo sa New Zealand at na-aksidente kayo, ko-cover pa rin po kayo ng system na ito. So meaning may monetary compensation kayo, babayaran kayo habang may aksidente o anuman. So hindi po lahat ng bansa sa mundo may mga ganitong sistema kaya swerte din po kami dito at hopefully kayo at ma-experience nyo rin po ito kung well, sana naman walang mangyari pero kung sakasakali at least covered kayo sa tinatawag na ACC dito sa New Zealand. At the same time, pagka may work visa ka tapos 2 or more years yung duration dito sa New Zealand o kaya residente ka na, publicly covered ka na sa healthcare ng New Zealand, meaning hindi mo kailangan ng private insurance, kung ma-hospital ka, libre lahat, sagot ng gobyerno. From a personal perspective, ako New Zealand citizen na ako. Recently, nanganak yung asawa ko, punta kami sa ospital, C-section siya. Uh, Lahat yun, sagot ng government, wala kaming binayad, not a single cent. Pati yung pagpapacheck up sa anak namin, mga medication, sagot lahat. Wala kaming binabayad so far. Kaya sobrang blessed talaga kami na covered kami ng publicly funded healthcare dito sa New Zealand. At yun nga, applicable siya sa maraming tao. Ngayon naman, pagdating sa schooling sa New Zealand, 85% public, tapos 15% private. So dito sa New Zealand, very popular ang public schooling. At certainly in recent times, almost equal lang naman yung level of education sa public at versus private. Ang maganda pa, pag public, syempre, libre yung edukasyon. Walang kailangang bayaran yung parents. Typically, donation lang ang expectation sa school. Ngayon, depende temporary visa ka. So, when I say temporary, yung mga naka-work visa holder lang, uh, yung mga anak nyo, kung meron kayong dadalhin sa New Zealand, between the age of 5 to 19, considered sila as domestic student, meaning libre yung pag-aaral nila. Tas in some cases, subsidized din yung early childhood, yung pagbata pa sila. Pero pag temporary visa ka lang, yung libreng education na yun, as I said, between ages 5 to 19, pero hindi na yun kasama yung pag-enroll kunwari sa university or college. Considered na sila as international student pag lagpas na ng age of 19. Ngayon, pag resident ka na dito sa New Zealand, tanggal na yung mga requirements na yun. So meaning, kasama na rin yung pag-aaral sa college or university, subsidized na rin. Treated as domestic student na yung mga anak nyo pag residente na kayo dito sa New Zealand. At the same time, yung estudyante na yon pwede rin umutang sa gobyerno para makapag-aral. At interest-free yung loan na yon. Ako from a personal perspective, nag-aaral ako sa New Zealand. Sagot lahat ng government, utang lang lahat. Tapos kumakaltas lang yon kung nga nagtatrabaho na ako, kumakaltas lang yun sa regular pay ko. Unti lang yung kurot niya. Hindi mo mapapansin, bababa na lang dahan-dahan, tapos interest-free pa siya. Kaya sobrang beneficial talaga. Hindi lahat ng tao dito sa New Zealand may opportunity makapag-aral kung gugustuhin nila. Ngayon, in terms of tertiary education, so yun nga yung
uh, level na after na ng high school, so college or university. Merong 8 main universities ang New Zealand, 16 na polytechnics. So parang ano lang yun, university yung top tier, tapos bottom, hindi naman bottom, pero next step down is polytechnics, pero government, ano pa rin siya, government related. Tapos marami ding mga private na education providers dito sa New Zealand. Ngayon, kung interesado kayo sa pag-aaral dito sa New Zealand, treated kayo as international students. So mas mahal yung bayan until such time na maging residente na kayo sa New Zealand. In which case, nabanggit ko sa previous slide, domestic student na kayo. Tapos, yun nga, yung enrollment process, fairly straightforward naman in terms of, yun nga, syempre, pag naghanap ka na ng mga course na interested ka, mag-enroll ka, so we can certainly assist with that aspect. Pero we can cover those slides po later on in terms of yung kung paano yung pag-enroll. Tapos, marami ding mga education agent na pwede based din dyan sa Pilipinas o based dito sa New Zealand na makakatulong sa inyo sa pag-enroll process, sa enrollment process. Tapos, genuine pathway siya in terms of para makatungtong dito sa New Zealand. Kasi, uh, i-explore namin later sa mga slides, pero typically, sabihin natin, na-exhaust na yung options mo in terms of paghahanap ng trabaho from offshore. Pero kung desidido pa rin kayo sa pag-relocate sa New Zealand, genuine talaga yung pag-transition into from job to potential study. At meron siyang long-term prospects para makapagtrabaho at makakuha ng residency dito sa New Zealand. Uh, in terms of salaries comparison between Pilipinas at New Zealand, sa screen nakikita na nagbigay kami ng 4 examples. Kung ang isang software engineer sa New Zealand, roughly yung average salary ng isang software engineer between 80 to $130,000 per year. Equivalent siya 226,000 pesos o 367,000 pesos plus per month. Samantalang sa Pilipinas, ang salary range based on research or publicly available information, anywhere between 42,000 to 52,000. So makikita nyo yung the rest of the roles na nakalagay sa screen, merong ano talaga, merong big gap in terms of sa salary. So pareho lang yung pagod nyo sa New Zealand o kung nasa Pilipinas ka man, pero yung compensation at reward mas mataas talaga dito sa New Zealand. Before tax pa rin yan, syempre, pero kahit naman after tax, same din sa Pilipinas, mas malaki talaga yung benefit or compensation compared sa Pilipinas. Clarence, kung okay lang, pwede bang bigyan mo kami ng insight in terms of or your thoughts minimum wage comparison din. Ayan, so maraming salamat Fred. Good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi, maayong gabi sa lahat. So ako nga pala si Clarence Oliveros, one of the licensed immigration advisors of New Zealand Shores. So to give more information about the comparison ng Philippine salary and New Zealand salary. So sa Pilipinas, alam naman natin na ang minimum wage dyan per day is pumapatak ng 390 to 645. So, depende pa yan kung ikaw ay nasa probinsya or nasa city ka. So, for example na lang, nasa Metro Manila ka, ang sahod mo per day is 645. That's per day. It's equivalent to, for the current exchange rate, it's 30.96. So, that's 18.99 New Zealand dollars. That's per day. Dito sa New Zealand, ang minimum wage is 23.50 per hour. So that is 798.07 per hour. So kung ita-times mo siya ng 8, papatak siya ng 6,385 per day. So sobrang laki ng difference, no? And this is a minimum wage. So kahit, sabi nga ni Fred, kahit tanggalan mo siya ng tax, malaki pa rin siya. Sobrang laki ng difference niya. So yeah, yun yung difference ng salary and malaki talaga yung magiging advantage mo or kung dito ka magtatrabaho sa New Zealand, mararamdaman mo talaga yung sahod mo. So ayun, going back to you, Fred. Salamat, Clarence. So,
Ah, Yun nga, itong slide na to tungkol naman sa income tax. So, dyan yung makikita yung percentages at indication kung magkano yung itatax sa inyo kung depende sa salary. Tapos, yung employer na mismo yung nagbabayad ng tax dito sa New Zealand, sila na yung magkakaltas dun sa daily pay or weekly or monthly or fortnightly pay mo dito sa New Zealand. Ngayon, Clarence, ano naman tingin mo yung benefits ng tax natin dito sa New Zealand kumpara sa Pilipinas sa base sa nakikita mo? Yes, dito sa New Zealand, as sa experience ko and of course ni Fred, residente na ako and nakikita ko at nararamdaman ko at napapakinabangan talaga namin yung taxes dito sa New Zealand. So it includes yung healthcare, education, yung mga infrastructure. So isa din ako sa mga naka-benefit ng taxes noon and sa healthcare na sector and meron ding benefit yung mga residente at New Zealanders dito na kapag sila ay nawalan ng trabaho, merong suporta ang gobyerno at dahil yun sa mga taxes na binabayad ng mga nagtatrabaho dito sa New Zealand. So sa Philippines, nararamdaman naman natin pero at some point, unfortunately, alam naman natin yung sitwasyon sa Philippines kaya may mga times na hindi natin ramdam yung taxes sa Philippines. Pero ayun, dito sa New Zealand, ang advantage niyan is alam natin na na-allocate talaga ng maayos yung mga income tax dito sa New Zealand. So, alam mo yun, hindi ka kakabahan if ever may kailangan kang i-cover for your health, kapag covered ka sa visa or kapag residente ka na, covered ka ng government support. So, ayun, going back to you, Fred. Salamat, Clarence. And I guess parang ano lang din yun extension dun sa nabanggit ko sa earlier slides na yun nga, least corrupt nation in the world lang New Zealand. So, kung ano man yung binabayad natin na tax dito sa New Zealand, typically bumabalik naman sa masa. At sa yun nga, maraming aspeto, infrastructure, healthcare, education, kaya talaga beneficial pa rin kahit pa paano. Ngayon, speaking of employment tsaka yung mga entitlements, sa New Zealand, swerte kami kasi ako taken for granted na yung leave entitlements ko. Pero nung nakita ko yung Pilipinas, tas si Clarence, for sure personally na experience niya sa pagtatrabaho sa Pilipinas, pag kinumpare mo, parang mas malaki talaga yung benefits kahit na nasa New Zealand in comparison to sa Pilipinas. So, nakikita nyo sa screen, alam ko ang minimum standard sa mga employers na ibigay na leave para sa mga trabahador sa Pilipinas is minimum 5 days lang. Pero at least I'm aware yung mga ibang employers, mga bigger corporation, baka nagbibigay around 15 days on average. Tapos sick leave. So pag kung may sakit ka, alam ko walang minimum entitlement. Tapos usually inclusive na yan dun sa service incentive leave mo at the same time. So parang lugi ka kung magkasakit ka. Pero sa New Zealand naman, in comparison, minimum 4 weeks na agad ang entitlement mo sa annual leave. So, typically, between, syempre, Pasko at Bagong Taon, may mga shutdown period ng mga kumpanya dito. So, tanggal na yung 2 weeks mo doon. Usually, requirement, kung nga sabihin natin, mag-off ka during that 2-week period, tapos may 2 weeks ka pa in addition para gamitin para sa sarili mo. Kung kailangan mong bakasyon, para sa pamilya, kung ano mang reason, maraming entitlement. Tapos pag nagkasakit ka dito, 10 days ang pwede mong paid na sick leave. Tapos pwede mo pang i-accumulate yun hanggang up to 20 in total. So kung magkasakit ka man o ano man, bayad ka pa rin kahit pa paano. So ang laki talaga ng benefit dito sa New Zealand. Again, going back to taxes, for sure, part and parcel na rin yun sa entitlements ng mga tao dito sa New Zealand. Ngayon, kung nabuntis ka or buntes at kailangan mong mag-maternity leave o nanganak ka na, ang alam ko 105 to 120 days typically yung entitlement sa Pilipinas. Ngayon sa New Zealand naman up to 26 weeks. So roughly 6 months siya. Paid siya tapos kung gusto mo, kung prefer mo, yung primary care which is typically yung mother, pwede pang another 6 months. Although unpaid siya, up to 1 year pwede ka mag-off para maasikaso at maalagaan mo talaga yung newborn mo. Tapos para sa mga tatay naman, sa New Zealand, pwede kang mag-leave 2 weeks. Something, personally, na-avail ko, albeit unpaid siya, pero importante pa rin para masuportahan mo yung asawa mo pag, lalo na sa early stages. At alam ko sa Pilipinas, 7 days. Although albeit
seemingly paid yung uh, paternity leave sa Pilipinas. Pero as an overall package, I'd say mas okay pa rin yung entitlements talaga dito sa New Zealand. Ngayon na Clarence, i-hand over ko lang sa iyo yung next few slides kung pwede mong i-explain sa mga attendees kung ano yung mga visa type dito sa New Zealand at ano yung mga pathway. Ayan, salamat uli, Fred. Again, magpapakilala ko. Isa din po ako sa mga nangarap na pumunta sa New Zealand before. And ngayon na nasa New Zealand na ako, ito po yung opportunity para i-share ko ano nga ba itong mga visa pathways na to na pwede niyong applyan para kayo ay makapunta sa New Zealand. I-discuss namin ang mga temporary visas and residency visa pathways, and we'll start with the temporary visas. So, ang first dito is yung accredited employer work visa. So, sa visa pathway na ito is kailangan yung applicant is merong job offer from an accredited employer. So, para to further explain kung ano yung mga requirements about this visa, we'll proceed that sa mga susunod na slides. Next is yung family or partnership. So, again, tayo kasi mga Filipino, tayo ay very family-oriented. So ito ay isa sa mga advantage na pwede nating applyan or pwede ninyong applyan na pwedeng kunin yung mga partners, children, or yung mga parents nyo sa New Zealand. So meron tayo, another one is yung student visas. So isa din po ako sa mga produkto ng student visa pathway. So pumunta po ako dito sa New Zealand noong 2016 under this student visa. And then work my way up hanggang sa ngayon po is meron na po akong permanent resident visa. So ayan. Next is working holiday visa. So itong working holiday visa na ito is typically nag-o-open siya once a year between February and March. So sa case ng Philippines, meron lamang quota na 100 applicants ang pwedeng makapasok sa visa category na to. Ang visa na to will allow Filipino to travel, work, and study in New Zealand. Pero hindi ito masyadong nire-recommend dahil ito ay first come, first serve basis siya. So it could be a good opportunity pero no guarantee na makakapasok ka agad because of the quota. So ayan, meron din tayo nung visitor visa. So from the word itself, it will allow you to visit the country, explore the country for a limited time period. It will also allow you to reunite with your family, loved ones, sa mga friends, kung meron kayong mga relatives din dito. This visa is the right visa for you. So ayan, next is, so dadako na tayo sa accredited employer work visa. So ito accredited employer work visa na to is again, meron siyang mga stages. Itong work visa na to is kailangan meron kang job offer from an accredited employer. So ano nga ba yung mga conditions ng visa na ito? So ang visa na ito is meron ka lamang specific employer na tied up yung visa mo doon. So merong naka-specify na location and kung ano yung role na in-applyan mo. So ang visa na ito, depende kung saan magfo-fall yung occupation mo na level. Pwede kang mag-grant ng 3 years or pwede kang mag-grant ng 5 years. So meron ka ding opportunity na dalahin yung family mo under this visa. So pwede mo dalahin yung partner mo na pwedeng magkaroon ng working rights at pwede mo ring dalahin yung mga anak mo at pwede rin po sila mag-study dito sa New Zealand. So since this visa has a duration of 3 to 5 years, so ibig sabihin entitled ka sa public funded healthcare dito sa New Zealand. So under this visa, meron siyang 3 stages. So yung accreditation, job check application, and yung last, yung accredited employer work visa application. So yung accreditation, bakit nga ba kailangan maging accredited yung mga employers dito? So itong process na ito is to minimize or to reduce the risk of migrant exploitation and also to address yung shortages ng labor market dito sa New Zealand. So of course, ito pong accreditation na to and job check, shoulder po ito ng employer, sila po ang nagbabayad dito. And having the approval po dito sa stages na to, ibig sabihin, compliant po talaga ang mga company natin sa employment law dito sa New Zealand and as well as sa immigration law po. So it's also a good practice, no? Kasi again, this is to reduce migrant exploitation. So
minimake sure po ng immigration na yung mga migrants na pupunta dito ay nasa good hands ng mga employer. And of course, they offer settlement support. Next one is yung job check. So, pwede kayong makarinig ng mga technicalities dito, pero the moment you apply po sa amin, we will further explain kung ano po yung ibig sabihin ng mga stages na ito. So, yung accreditation and job check, ito po ay, ang gumagawa po is ang employer. So, again, kailangan po sa job check is mapatunayan na wala pong New Zealanders or mga residents na suitable po doon sa role na ina-applyan po ninyo. So, ibig sabihin kapag na-test po yung market na walang suitable dito sa New Zealand, that's the time na pwede kayong mag-apply at pwede nilang i-approve yung job check na to for that role. So, tsaka ka lang po makakakuha ng job token. So, yung job token nyo po na yon, ito po yung kumbaga go signal nyo para makapag-apply na kayo sa stage 3. So itong stage 3 na to, ito na po is yung sa migrant, which is kayo na po ito. So yung migrant worker, kailangan i-demonstrate na ikaw ay qualified, that you have qualifications kung ano yung for the role and you have that work experience. And at the same time, kailangan fit ka rin to work, so kailangan yung help mo and wala ka rin any background or any convictions or any criminal record na para makapunta ka dito sa New Zealand as part of the requirement. Some occupations, especially sa level 4 and 5 na magfo-fall na level, kailangan po ng English test. So, isa po siya sa mga mandatory requirement. And this visa also has an opportunity na pwede po kayong mag-change ng job. So, again, lahat po ng ito is we're going to assist you kapag po nag-decide po kayo na punta po sa New Zealand. So, yun po yung about sa accredited employer work visa. Siyempre, tayo mga Pinoy gusto natin agad work visa, agad yung i-apply. Pero again, meron po mga stages at processes na kailangan pagdaanan bago po kayo makapunta dito sa New Zealand under this visa. So, ayan. So, next po. Ayan, so meron din tayong mga residence visa application. So yung kanina, temporary visa lang siya, meron ng specific period of time for you to stay dito sa New Zealand. Ito namang residency visas, ito will allow you to permanently stay dito sa country. So isa sa mga pathways is yung green list occupation. Ayan, so itong green list occupation na to, ano nga ba yung green list? Ito yung mga high demand na occupation dito sa New Zealand. So it offers pathways to residency and meron siyang mga subcategories which will be further explained by Fred sa mga susunod na slides natin. And next one is yung skilled migrant category. So sa skilled migrant category natin, point system siya. So, bago ka maka-apply sa skilled migrant category, kailangan ma-meet mo yung 6 points. It includes yung mga points na pwede mong i-claim from occupational registration, qualification, or yung skilled job earning mo, depende rin sa income mo, plus yung New Zealand work experience mo. So, ayan, isa yan sa mga pathway na pwede mong applyan and pwede nating i-assess kung ikaw ay suitable para sa pathway na ito. So meron din tayong mga sector agreements. So itong mga sector agreements na to, you have to work under this role for 24 months, meeting the requirements and also the hourly rate, and that's the time you can apply for that specific role. So mga specific sectors natin dito is yung aged care, home and community support, yung sa ating mga care workforce and also sa transport sector natin. And of course, sa family, again, kung meron kayong kamag-anak dito, such as yung parents nyo or yung partner nyo, that they're holding a New Zealand or they are citizen in the country, pwede rin yung gawing pathway para maka-apply sila dito sa New Zealand under their support. And of course, meron din tayong business pathway. So itong visa na to is for yan, yung sa mga investors natin, businessmen, entrepreneurship. So they can stay in New Zealand for a long time and as well as they can contribute to New Zealand's economy. So under this visa, ayan. So next. So ayan, si Fred is going to explain specifics about green list occupation. Salamat, Clarence. So nga, nabanggit ni Clarence, isa sa residence pathway dito sa New Zealand ay tinatawag na green list. So ito yung mga occupation na in demand dito sa New Zealand. So dalawang tier siya.
Tier 1 at saka Tier 2. So, yung Tier 1, tinatawag na straight to residency. In a way, ito yung parang golden visa kung ma-meet mo yung requirements at makakuha ka ng job offer. Merong 151 occupations sa listahan na to at bawat occupation may specific requirements to meet para mag-qualify ka for residency. Ngayon, sa listahan na to, included yung mga roles such as mga IT technicians, mga IT professionals, mga medical professional, mga doktor, mga nurses, mga engineer, mga quantity surveyor, mga construction manager, ganyan. Ganyan yung mga roles na in demand dito sa New Zealand. So, publicly accessible naman yung listahan na yan at kung ano yung mga requirements. So, kung may job offer ka sa role na yun, pwede ka na mag-apply for residency straight away. Hindi mo na kailangan mag-intay, hindi mo na kailangan mag-apply for a work visa. Pwede ka na mag-apply kahit nasa Pilipinas ka so long as may job offer ka sa role na yun at meet mo yung requirements. Ngayon, yung Tier 2, ang tinatawag na work to residency. So may mga 31 occupations naman dito. So mas maliit yung listahan at 2-year yung pathway niya. So kailangan sa pathway na ito, kailangan mong makatungtong muna sa New Zealand on the work visa para ma-accomplish mo yung 2-year na pathway dito sa residence category na ito. Kung ano man yung mga role dito, nandito yung mga teacher, yung ibang specific teacher actually nasa straight to residence pero yung ibang mga teacher nasa work to residence naman. Pero regardless, pathway to residency pa rin siya. Andyan din yung mga diesel mechanic, andyan din yung mga electrician, mga plumber dito sa New Zealand. Uh, in terms of those roles, yung mga trades roles, typically kailangan mo ng registration dito sa New Zealand. So, kailangan mindful ka din sa mga requirements na yun. Tapos, ang green list, residence category, ang age limit, 55. So, sabihin natin, mag-56 ka na sa August, pero hindi ka pa rin 56 by that point. Pwede ka pa rin mag-submit ng residence application as long as na-meet mo yung requirements at age 55 ka at the time you apply. Kahit maging 56 ka habang processing yung application, okay pa rin. Kaya, maan talaga, wide yung age scope ng residency sa New Zealand at applicable itong age range na to sa mga ibang residence pathways na tutuklasan natin ngayon. Uh, Bukod dun sa age requirement, kailangan lahat ng residence pathway dito sa New Zealand, kailangan may evidence ka na kaya mo mag salita sa English in all settings at typically may minimum level na kailangan mo meet. So usually, for example, 6.5 overall band score ang kailangan mo sa IELTS para ma-meet yung requirements for residency. Ngayon, sa green list may mga ibang role na specific yung kailangan na salary mo na ma-offer sa'yo o na-earn mo na kung nandito ka na sa New Zealand. Tapos, minsan depende sa role, merong specific na qualification requirement or nabanggit ko kung ano, electrician o plumber, may specific na occupational registration. Tapos, yun nga, nabanggit ko earlier, wage threshold. So, minsan, kailangan mo talagang, at the minimum level, meron kang certain wage na ma-offer sa'yo or yung remuneration mo. So, from August this year, ano na yan, $33.65 per hour. So, hindi naman siya unreasonable, lalo na kung isa ka sa uh, mga nasa role na nasa green list at ano siya, feasible naman yung rate na yan sa mga roles na ito. Ngayon, tingnan natin yung sample ng case study for green list straight to residence. Ngayon, pagka na-approve yung application mo through straight to residence at naging resident visa holder ka na, parang New Zealander ka na rin in terms of yung mga uh, entitlements mo dito sa New Zealand. Unang-una, eligible ka na for tinatawag nilang Kiwi Saver. Meaning, parang nagko-contribute ka sa Kiwi Saver scheme sa a small percentage ng pay mo, pati yung employer, pati yung gobyerno. Parang retirement scheme siya. So, beneficial talaga pag na-access mo na yan, pag residente ka na. Pangalawa, pwede ka nang bumoto dito sa New Zealand, ma-influence mo yung politics. Kahit residente ka pa lang, pwede ka na rin bumili ng bahay. At nabanggit namin earlier, accessible na sa iyo yung healthcare at education.
Tsaka pwede kang magdala ng pamilya dito sa New Zealand. Yun nga, potentially, kung residente ka na, pwede mong dalhin yung mga magulang mo on a visitor initially, tapos pwede rin sila mag-qualify for residency pag na-meet mo na yung time spent in New Zealand requirements. Tapos, for some example dito sa straight to residence pathway, kung ang engineer, kailangan nila typically merong specific qualification requirements. So, either, for example, Washington degree accord yung qualification, yung bachelor degree nila, for example. Sa Pilipinas, merong select universities na posible yun. Or kung hindi mo man ma-meet yung requirements na yun, kahit bachelor degree galing sa ibang institution, kailangan mo pa rin ipa-assess yun at go through the process with Engineering New Zealand para ma-meet mo yung requirements na yun. So may proseso at pwede naman kaming tumulong at magbigay ng guidance as part of that process. Tapos yung mga medical professional naman, kung mga doktor o nursing at mga teacher, kailangan nila ng registration to practice dito sa New Zealand with their relevant authority. Ang mga IT professionals naman dyan, ang mga requirements naman para sa inyo is high pay. Kasi yun nga, typically naman kung you have the skills at in demand yung role mo, lalo na sa IT sector, typically ang expectation ng Immigration New Zealand is commensurate sa skill mo yung pay mo. So, mas mataas yung rate na kailangan. So, nabanggit ko kanina yung parang minimum rate para sa residency, 33.65. Sa mga IT professionals naman, in some cases, almost doble na yung requirement. Sometimes mga 65 or more yung requirements para ma-meet mo yung straight to residence pathway. Ngayon, yung work to residence naman, nabanggit ko earlier, 2 years yung pathway. So, kailangan mo munang tumuntong sa New Zealand on a work visa at magtrabaho for 2 years bago ka pwede mag-qualify. Pero same din in terms of entitlements. Kung na-approve na yung application mo at naging residente ka rin as if dun sa green list. So, parang New Zealander ka na rin kahit resident visa ka pa lang. Tapos, again, similar sa mga requirements dun sa previous examples. Kung yung mga technician dyan or yung mga teacher, kailangan ng either registration or qualification or may mga ibang aspect na kailangan mo pang mag-aral dito sa New Zealand at mag-training for a duration. Depende na lang yun sa role at sa requirements on the green list. Clarence, okay lang ba kung ikaw yung mag-breakdown ng skilled migrant category para sa ating mga attendees? Ayan, so isa sa mga residency pathway is yung nabanggit ko nga kanina is yung skilled migrant category. So itong skilled migrant category is a point-based system again that will lead an applicant to be invited para sa residency. So kailangan makasecure ng 6 points and ito is based on a job offer also from an accredited employer. So gaya ng ibang residency pathway, meron din tayong age limit. So the age limit is 55 years old or younger by the time na pinasa mo ang application na ito. So ang saan nga ba manggagaling yung 6 points na yan? So it could be from a qualification, income or salary or registration. So isa lang yung pwede mong kuhaan ng points dito sa tatlo na to, and kung ilan yung makuha mong points dito, pwede kang makaklaim ng extra points from a New Zealand skilled work experience. So kung makikita natin sa example dito, si Juan, so isa siyang workshop foreman, 52 years old na siya. So pasok pa siya. Wala siyang qualification, sabihin na natin wala siyang natapos. Pero ang offer niya is 1.5 the median wage, which is ang laki, it's 47.41 per hour. So ito ay automatically 3 points na siya. So nag-fall siya doon sa may salary or sa income na criteria. And now, to complete the 6 points, kailangan niya mag 3 years New Zealand work experience. Ngayon, ang work experience is equivalent siya sa 1 point is equivalent to 1 year. So, for example, sa case ni Juan, 3 years yung kailangan niya dahil meron na siyang qualification, meron na siyang income which is 3 points. Total of 6 points. So, because nakakumpleto na siya and below 55 siya,
qualify na siya to apply for a skilled migrant category na visa pathway. So, ayun, for example, sa ibang scenario naman, if meron kang master's degree, as long as na-assess siya under international qualification assessment, then pwede ka kaagad magka 5 points and kailangan mo na lang ng 1 year na New Zealand work experience. So, depende talaga yan sa background ng applicant na mag-a-apply. Depende kung saan magpo-fall na criteria and kung ilang work experience na balance yung kailangan mo to have that 6 points and for you to be qualified sa skilled migrant category. So, syempre, gaya ng ibang visa application, it also requires you to have to meet the English requirement, yung health and character. So, kailangan i-make sure natin na hindi lang tayo dito eligible or qualify, we have to also make sure na other qualification or requirements are also met so we can apply sa immigration. Salamat, Clarence. So, yung isang pathway dito sa New Zealand, yung nabanggit ko kanina na nagsimula tayo, genuine pathway siya, which is yung student pathway. So, sabihin na lang natin na-exhaust mo na yung options mo sa job search, hindi ka naswerte or walang right opportunity at that point in time. Para makatungtong ka sa New Zealand, pwede mong i-explore yung student pathway o mag-aaral ka dito sa New Zealand for further studies. So, unang-una, isa sa pinakamalaking konsiderasyon is yung fees na involved sa pag-aaral dito sa New Zealand. Considered ka as international student, kaya in a way, triple yung bayad mo in comparison sa isang estudyante na nag-aaral dito at residente na or citizen na. Tapos, yung enrollment and visa processing, something that we can assist with from the very beginning. So, kung nga may interest kayo na i-pursue yung pathway na ito, ang maganda is yung New Zealand Shores pwede mag-assist sa pag-enroll sa inyo. At the same time, pag nakuha mo na yung offer of place galing sa education provider, pwede rin namin i-apply yung student visa at kung may family kayo, apply din yung family visas na yun all together. Tapos, depende sa qualification na tatapusin mo dito sa New Zealand, whether bachelor or postgraduate or master level or PhD, uh, eligible ka upon completion potentially for a post-study work visa and up to 3 years yung pwedeng mabigay sa iyo. So, parang reward yon pagkatapos niyo mag-aral dito sa New Zealand bukod sa ability na mag-aral at minsan depende sa course level, baka pwede kayo magtrabaho habang nag-aaral. Uh, Upon completion of the program, pwede kayo mag-qualify for an open work visa, meaning pwede kayong magtrabaho sa New Zealand kahit anong role, kahit saan, at kahit sinong employer. So parang in a way, yun nga, reward siya for completing a qualification sa New Zealand. Tapos, nabanggit ko, yun nga, in terms of sa student visa, pwede kaming mag-undertake ng enrollment para sa inyo. Pwede kayong pumili kung saan yung gusto mag-aaral, kung kailan yung gusto magsimula, at kung anong subject yung gusto nyong i-pursue. So in terms of location, yun nga nabanggit ko earlier, may 8 universities, maraming polytechnics, at maraming private training establishment all throughout New Zealand. Kung may preference kayo o may family kayo na magsusuporta sa inyo na nandito na, at yung intakes, yung dates na pwede ka mag-aral, typically twice a year, pero general lang yun. Depende na lang sa course at sa education provider. Pero yun nga, yung intake typically twice a year. At the beginning, typically between January to March. Tapos yung next intake between June to July, August, ganun. So kung interesado kayo at nagpaplano kayo, typically kailangan consider nyo kung saan intake kayo papasok at mag-apply well in advance para prepared kayo. Tapos, depende sa qualification na pupursue nyo dito sa New Zealand, pwede nyo rin potentially dalhin yung partner nyo or husband, wife, or at saka pwede nyo rin dalhin yung mga anak nyo if ever. Pero depende yun sa course. Tapos, yun nga, as part of our advice and engagement with you, syempre, ang intention naman is hindi lang naman yung literal pag-aaral lang. Typically naman, nagpo-pursue yung mga tao ng pathway na ito para ma-achieve yung long-term goals nila. Unang-una, maka-obtain ng work visa para makapagtrabaho sila. At syempre, yung end goal, makapag-apply for residency.
So, syempre, upfront din kami base sa background nyo, sa circumstances nyo, kung ano yung pinaka-feasible na pathway na paano ba kayo makakatungtong sa New Zealand at paano ba kayo makakapag-apply for residency. Sa una pa lang, ina-assess na natin yan at binibigyan na namin kayo ng advice para hindi lang masasayang yung effort nyo. Siyempre, ang laking obligasyon at ang laking risk, lalo na pag international fees ang binabayad mo. So, yun yung benefit din pag nag-engage ka with somebody like our company, licensed immigration advisors. So, gusto namin kayong bigyan ng case study for the student pathway para may idea kayo kung paano yung pathway kung sakasakali. Sabihin natin, bachelor qualified ka na, may engineering qualification ka na sa Pilipinas, tapos interesado ka mag-pursue ng master or further studies sa software engineering, for example. So, may mga courses na 1 year lang in duration. So, mag-a-apply ka ng tinatawag na fee-paying student visa. Dahil master yung level na qualification na pipiliin mo, pwede mong dalhin yung partner mo at pwede rin dalhin ng partner mo yung mga anak nyo. So, yung partner na yun, makakuha siya ng open work visa habang nag-aaral ka sa New Zealand. At yung anak nyo, pwede mag-aral dito as domestic students, meaning hindi nyo na kailangan magbayad as international students. Considered sila as domestic. So, libre yung enrollment nila sa school. Age between 5 to 19. Tapos pag natapos mo yung qualification na yun, nabanggit ko, pwede kang mag-qualify for post-study work visa. At dahil master level yung qualification, 3 years yung duration. Kaya pag nakuha mo yun, yung qualification mo, nag-qualify ka at nag-apply ka for post-study work visa, pwede ka magtrabaho for any employer, kahit anong role, kahit saan sa New Zealand. At the same token, yung partner nyo at yung mga anak nyo, pwede rin sila makakuha ng 3 year na visa. So again, yung partner, open work visa pa rin. At yung mga anak nyo, again, pwede pa rin sila mag-aral as domestic students for a further 3 years. So sabihin natin, 1 year ka nag-aral, 1 year din yung work visa ng partner mo at mga anak. Tapos pag nagka-work visa, post-study work visa ka na, 3 years ka, pwede ka magtrabaho. Same with your partner, 3 years din pwede magtrabaho at yung anak mo, 3 years din pwede mag-aral. So in a way, parang 4 years yung stay dito sa New Zealand agad base lang sa pag-aaral ng Master of Software Engineering, for example. Tapos, ang benefit pa niyan, nabanggit ni Clarence earlier, nagbigay siya ng example, through the skilled migrant category, yung point system. So, nire-recognize ng Immigration New Zealand yung level of qualification na pinopursue nyo dito sa New Zealand. So, from level 7 bachelor degree and above, may points na binibigay ang immigration through the system. Ngayon, kung master ang kinumplete mo, level 5 points ka agad dun sa skilled migrant category. Meaning, 1 year na lang yung kailangan mong itrabaho in a skilled job para makapag-qualify ka for residency. So, plenty of time kung may 3 year post-study work visa ka. Tapos, kung somehow, some way, ma-exhaust mo man yung 3 year na post-study work visa na yon, lagi ka pa rin may opportunity na mag-apply for, yun nga, yung earlier na diniscuss ni Clarence, yung accredited employer work visa. And up to 3 to 5 years naman yung duration nun. Tapos, the second case study, kung nga sabihin natin, mag-aaral ka, teacher ka, tapos mag-undertake ka pa ng further studies in primary or secondary teaching. Ngayon, yung duration nito, typically within 1 to 1.5 years. Again, mag-apply ka ng fee-paying student visa. Tapos, although lower level yung qualification, dahil yung qualification na to, magli-lead siya sa residence pathways. Yun nga, nabanggit ko earlier, yung teacher sa green list, uh, pag kinompleto mo itong qualification na to, magli-lead on to siya to registration with the Teaching Council of New Zealand, for example. Kaya pwede mo pa rin dalhin yung partner mo, for open work rights again, tapos yung mga anak nyo, again, pwede mag-aral. Tapos, dahil mas mababa yung level ng qualification, typically mas mababa din yung duration ng post-study work visa, either 1 to 2 years, depende na lang sa level of course. Pero again, at the same time, pwede rin mag-qualify yung partner tsaka yung mga anak nyo for the same duration of visa pag nakatungtong ka na sa post-study work visa. Tapos, yun nga, pag nakompleto mo yung qualification na to, kung nga yung graduate diploma in primary or second teaching, again, eligible ka na mag-apply for registration sa Teaching Council sa New Zealand.
At syempre, pag may registration ka na, mas more likely ka makakuha ng opportunity na magtrabaho sa New Zealand. At kung kahit may job offer ka lang, pwede ka na mag-apply for straight to residency. So, again, nakikita nyo siguro na genuine naman talaga yung pathway kung sakasakaling na-exhaust nyo yung job opportunities at gusto nyo pa rin makapunta sa New Zealand. Kung may means kayo financially, pwede nyo talagang i-consider yung student pathway. Ang New Zealand Shores, representative kami, affiliated kami sa almost all the universities, mga polytechnics, tsaka mga private training establishments at yung mga English school. So, with the exception of University of Auckland, pero every other provider, meron kaming engagement at affiliation. So, pwede namin kayong i-enroll kahit sa ang provider. So, at wide yung networks namin. So happy to help. Ang gusto ko lang i-emphasize na kung interesado kayo sa student pathway, uh, maganda na i-contact nyo muna kami para ma-discuss namin again yung pathway nyo at ma-undertake namin yung enrollment para sa inyo at make the process seamless. So kung representative nyo kami sa enrollment, kami na yung mismo mag-a-apply on your behalf pag na-identify na natin yung gusto nyong pag-aralan. Tapos from there, dire-diretso na kami na rin yung mag-aasikaso ng student visa, partner work visa, children visa, whatever it may be. At syempre, pwede naming magbigyan ng concession yung fees kasi kung kami yung gagawa all the way through, pwede namin offer yung student visa mismo for free. Tapos yung partner tsaka children, may ano na, concession na sa fees at the same time. Clarence, if you don't mind, nabanggit mo earlier sa parte ng webinar na to na isa ka dun sa mga tao na nagbakasakali at eventually nakatuntong sa New Zealand through the student pathway at ngayon permanent residence ka na. Pwede mo ba kami bigyan ng insight sa experience mo? Ayun. So again, ang initial kong visa dito sa New Zealand is student visa pathway. Since nung time na yon is yun yung sa tingin kong pinakamadali for me. Although medyo mahal siya, pero naging worth it yung journey ko kasi I know na yung student pathway is merong pathway for residency. So, yes, it's a good experience and pag nag-aral ka dito, apart from the fact na meron kang pathway to residency, it's an additional credentials for you na meron kang extra or further study apart from kung ano yung natapos mo sa Philippines. So, ayun, if you are looking for this pathway, as long as, gaya nga ng sabi ni Fred, we will help you sa pag-determine kung anong course and we'll make sure na yung pathway mo has the best pathway na meron ka ding pathway for residency. So, ayun, wag din kayo matakot magbaka sakali. Yung student visa pathway is really an opportunity for you to further stay in the country. So ayun, also provided na syempre you have to meet all the requirements and you have to finish the course. Kailangan din talaga ng hard work para matapos mo yung student visa pathway at maka-move on ka sa susunod na temporary visa na kailangan mo applyan. So ayun. Salamat, Clarence. Ayan, so moving forward, disclaimer lang, yung mga dinidiscuss namin ngayon na policy may change in 3 to 6 months time, depende sa policies na nire-release ng immigration. So kung ano po yung dinidiscuss namin, ito po yung effective or implemented ng immigration ngayon. So ayan, so it's better to talagang tune in sa mga webinars namin para updated po kayo sa mga bagong release ng immigration. So gaya ka ng nabanggit ko, isa sa mga advantage na pwedeng apply ng mga partners natin or yung mga kasintahan natin sa Pilipinas is itong partnership visa. So ano nga ba yung mga requirements nito? So una, kailangan na kayong magkasintahan ay nasa genuine relationship. So advantage na kayo ay kasal pero it's not a requirement. So ibig sabihin, diyan kasi sa Philippines, 'di ba, we value yung marriage tas tsaka kayo magsasama sa isang bahay. Sa immigration, they really don't require you to be married, pero very
important yung time na nagsispend kayo sa isang address or sa isang bubong. So, isa dyan is yung living together. Ayan. So, i-make sure nyo lang na kapag kayo ay magpaplano mag-apply ng partnership is meron kayong mga evidence to show na kayo ay nagsama sa isang address. So, ayan, kailangan genuine relationship. And yung immigration kasi, hindi sila naniniwala sa long distance relationship. Kasi kailangang i-prove natin na yung relasyon natin is totoo at talagang sustainable siya or stable siya. Next is kapag nag-apply ka ng partnership work visa, meron kang you're eligible to work. So meron ding chance na makapagtrabaho ka while yung partner mo is nagtatrabaho or nag-aaral, or kung yung partner mo man is residente, meron ka ting right na makapagtrabaho at of course na makapag-earn dito sa New Zealand. And para sa mga work visas natin or mga student visas natin, kung ano po yung duration ng partner po ninyo sa New Zealand is ganun din po yung duration ng visa po na makukuha ninyo. Kapag naman po resident or citizen po yung partner nyo, depende po sa dami ng evidence na ipoprovide nyo, dun po magde-determine kung gaano po kahaba yung inyo pong duration. So, ayun po, i-make sure lang po natin na meron po tayong mga evidence na kayo ay nagsama sa isang address, kasi dito po yung basihan ng immigration na ang relationship nyo po ay totoo or yung genuine po. So ayan, well, syempre ang mga nagiging issues dyan is kapag hindi nga po nagsama, kasi nga po sa kultura ng Pilipinas, kapag kakasal, tsaka lang kayong magsasama. Pero again, and yun, meron, dahil dyan, insufficient yung mga evidences nyo. Pero again, we have to look on your relationship, ano yung situation nyo. Kung meron man kayong time na magkahiwalay kayo, kung meron namang valid reason or compelling reason na magkahiwalay kayo, it could be dahil may trabaho, may study commitments, kung ano man po yung reason na yon, we have to assess, and we can try to look for solutions or any options or alternatives para ma-prove na yung relationship nyo po ay totoo. So ayan, so next po, so sa dependent child, again, meron din po kayong opportunity para makuha po yung mga anak ninyo. However, meron po mga conditions or yung tinatawag po natin na yung mga limitations po sa pag-a-apply. So sa age limit po, kapag temporary visas, 19 years old pababa lang po yung pwedeng mag-apply sa mga temporary visas. Pero kapag residency po, up to 24 years old po yung pwede mag-apply. As long as yung anak po ninyo is single or hindi kasal, walang anak, and of course, financially dependent pa rin po sa inyo. Pwede rin po na kapag wala silang trabaho, demonstrate natin na talagang dependent po sa inyo yung anak ninyo. Advantage po yun kasi since 24 po, especially pag 21 to 24 na kailangan nating i-prove na sila ay dependent po sa inyo. So yun, may chance po sila na mag-apply for dependent child. So again, pwede po silang mag-visit, study, work part-time, and in terms of relationship po, syempre kailangan po nating i-establish na yung relationship nyo po dun sa bata. So, kailangan po natin provide ng birth certificate or yung mga household registration. Isa sa mga questions na nakita ko dun sa ating mga question and answer is kapag hindi naka-declare yung tatay doon sa birth certificate, so we can provide a letter o custody letter po as a substitute. It will also depend dun sa edad ng bata. So in terms of that, possible naman po, but we just need to further assess yung situation so we can give appropriate advice po sa bawat applicants po natin. And again, yung mga common issues nito is yung financial dependence, kasi yung iba pong mga anak is nagtatrabaho na. So if they can sustain themselves, syempre medyo red flag po sa immigration yan na hindi na po siya dependent sa magulang. So ayun, we have to also be cautious po doon. Kapag again, separated or divorced, may mga circumstances po tayo na kailangang i-consider, and we have to really look for alternatives or any solutions po sa mga ganitong klase ng issue. And ayan, it's part of it, yung mga adult children na nasa temporary visa, kapag
pumatak na sila ng 20 years old pataas, so hindi na po sila pwede mag-apply sa temporary visa or sa dependent child kasi 20 years old na po sila. Pero again, it's not the end of the world. Pwede po kayo mag-apply sa other visa pathway like yung student visa po na diniscuss ni Fred. So again, meron pong mga options tayo kung hindi kayo pumasok dito sa visa na to, merong other options for you to consider. And again, yung mga medical concerns, mga learning support. So meron din po mga consideration and requirement in terms of medical and syempre po yung mga character po or yun, kailangan po nating i-check na yung mga anak niyo po is also qualified in that aspects. So ayan. Okay, next po. Ayan. So, dito naman sa retirement or parents visa, again, apart from sa mga partners and sa mga anak natin, also meron din pong immigration na visa pathway sa mga parents po natin. So, in terms naman po dito sa ating retirement, usually dito sa New Zealand kasi for you to qualify is nasa 65 ka na. 65 ka na for tawag dito sa superannuation. So typically dapat nag-work ka ng 10 to 20 years dito sa New Zealand and for you to qualify. And yung mga visa na pwede sa mga parents natin is yung grandparent visa. So itong visa na to is a 3-year grandparent visitor visa which will allow your grandparent na mag-visit sa New Zealand ng 6 months at a time. And also another option is yung parent category which kino-consider ng immigration yung income mo as a sponsor and the other one is parent retirement residence category which is ang kino-consider naman is yung income ng parents. So ayun, meron tayong kalalabas lang na parents boost visa na pwedeng magstay and mag-visit po ang parents up to 10 years. And lastly po, yung temporary retirement visitor visa po natin is kailangan po na maipakita or pwede po silang to do a small investment in the country and then they can stay up to 2 years po dito sa New Zealand. Ayan. Salamat, Clarence. At gusto ko lang i-emphasize na yung, lalo na pagdating sa pagsuporta ng mga magulang or grandparent, usually, ano yan, kailangan residente ka na sa New Zealand for a certain number of years. So, hindi lang siya available kahit sabihin natin temporary work visa ka lang, hindi pa siya available sa'yo until such time residente ka na sa New Zealand. Ngayon, in terms of sa uh, categories. So, malamang marami na kayong naririnig na mga tao nagsasabi na residente ako, may PR na ako, or citizen na ako. Ano ba yung differences between sa mga status na yun? At sa New Zealand, in fact, meron talagang uh, differences. So, ang residency, pag na-commit mo na yung residency mo, kung ano, through the green list or skilled migrant, ano siya, may travel conditions, meaning um, for the next 2 years from date ng approval ng resident visa mo, pwede kang lumabas-pasok ng New Zealand anytime, walang problema. Pero at the same time, kailangan mo muling manirahan sa New Zealand for at least 6 months and every year for that 2-year period para makapag-qualify ka sa next na level ng residency, which is yung permanent residency o yung PR. Bali, ang difference sa residency at PR, yung PR, wala nang travel condition at never na siyang mag-expire. Pero ang resident visa, kung sakasakaling nakadalawang taon ka na, tapos lumabas ka ng New Zealand, tapos hindi ka pa nag apply ng permanent residence, pwede mag-expire yung resident visa mo. So yun yung difference. May conditions yung resident visa, yung permanent residence visa, wala na. Pero kung nagtatrabaho ka naman sa New Zealand at dito mo naman plano mag-settle down, hindi naman siya mahirap ma-meet yung requirements na yan kasi yun nga, 6 months at a time lang for every year for the next 2 years valid yung resident visa. Ngayon, syempre, ang end goal beyond residency, alam naman nyo siguro na New Zealand isa sa pinaka-powerful na passport sa mundo. Marami siyang rights at marami siyang bansa na pwedeng pasukan, visa waiver, or hindi mo kailangan mag-apply ng visa. So, paano natin makakamit yung citizenship or New Zealand passport? Bale, ano din, base din sa time spent living in New Zealand or yung presence requirement mo. So, dito naman, kailangan naka 5 years ka na sa New Zealand on a residence class visa. So counted na yung resident visa mo,
counted na rin yung permanent resident visa dun sa 5 years na consideration. So, sabihin natin, typical example, 2 years kang naka-resident visa, 3 years kang naka-PR, tapos tsaka ka lang eligible mag-apply for New Zealand citizenship tsaka passport. Swerte ang Pilipinas at New Zealand kasi pwede tayong maging dual citizen ng both New Zealand at Pilipinas at isa na rin ako doon. So, posible talaga siya. At maganda yan kasi yun nga, syempre may pamilya tayo sa Pilipinas kung gusto mong magbakasyon or doon manirahan at bumalik sa New Zealand at makuha yung benefits, ano pa rin, walang problema, pwedeng pwede. Ngayon, in terms of mga industriya na naghahanap ng mga skills dito sa New Zealand. Ngayon, ito yung nakita kong tanong na maraming ah, common sa inquiry nyo dito sa webinar na to. Tinatanong nyo, anong mga roles ba or anong industriya ba yung nagre-recruit sa New Zealand? So, nabanggit ko simula yung katulad ng healthcare, so yung mga nurse natin dyan, yung mga caregiver natin dyan, in demand din yan sa New Zealand, yung mga teacher, whether early childhood, primary, secondary, in demand sa New Zealand, again, yung mga IT roles, sabihin natin software engineer, developer, programmer, mga ganong role, ano din, in demand sa New Zealand. Tapos yung mga trades and construction, so typically yung uh, mga electrician, mga plumber. So again, kailangan ng registration pero kung makuha mo yun, in-demand roles pa rin yun dito sa New Zealand. As a construction naman, typically yung mga machine operator, yung mga construction manager, yun yung mga in-demand naman sa sector na yun. At syempre, yung mga engineers, hindi mawawala, yung mga mechanical engineering, mga civil engineer, yan, kailangan din ng typically ng affiliation with Engineering New Zealand para ma-meet yung requirements pero marami ding opportunities na ganyan dito sa New Zealand. And yun nga, again, civil engineering, tapos mga roading, tsaka transportation, in demand din yan dito sa New Zealand. Ngayon, in terms of sa environment naman dito sa New Zealand, so na-explore na natin earlier kung ano yung mga typical na entitlements dito sa New Zealand. So, 4 na linggo na bayad na leave, tapos yung nga 10 days na sick leave, tapos typically yung working hour, uh, 30, minimum usually 30 hours considered na full-time, tapos very standard ang 40 hours per week. Tapos pagkatapos nun, sa New Zealand typically walang expectation na yun nga, after nung hours mo, kailangan mag-overtime ka pa, which is, syempre, mga Pilipino, sanay na sanay doon, masipag, gustong kumayod, pero dito sa New Zealand, wala namang expectation as long as nagawa mo yung trabaho mo within the hours allocated, okay na yun, uwi ka na. So, flexible naman dito sa New Zealand, common dito yung work from home, common din yung very understanding yung mga employers dito. Kung nga, kailangan mong pumunta sa doktor, may sakit yung anak mo, kung kailangan mo ng time off, sabi na, sige, walang problema. Workout mo na lang yung hours mo from home or make up mo na lang at a later stage. Typically, sila, very understanding at flexible. Tapos, sikat ang New Zealand. Maraming migrants lumilipat dito, ibang parte ng mundo para sa tinatawag nila na work-life balance. Kasi yun nga, dahil hindi masyadong stricto yung culture sa kailangan kung nakalagay 40 hours sa kontrata mo, kailangan doble mo yun para ma-consider ka as top employee. Hindi ganun typically dito sa New Zealand. As long as magawa mo yung trabaho mo, tapos uh, kino-consider ng employer yung time mo with family. So, important talaga yun sa kahit anong aspect, yun ang hinahanap ng mga tao at typically yun ang pwede nyo i-expect dito sa New Zealand. Tapos yun nga, very diverse ang workplace dito sa New Zealand na nabanggit ko sa earlier slides. Iba-ibang kultura, may mga Kiwi, may mga New Zealanders, may mga Maori, maraming Asian, maraming Pacific Islanders. Kaya ano talaga, marami kang matututunan at matutuwa ka dahil sobrang iba't ibang lahi yung ma-encounter mo habang nagtatrabaho ka sa New Zealand. Ngayon, in terms of the job market naman sa New Zealand, makikita nyo sa mapa na yan, yan yung mga region sa New Zealand. So, depende sa region kung ano yung in-demand na trabaho. Sabihin natin,
dyan sa Auckland. Yan yung biggest city ng New Zealand. Typically, andyan yung ah, mga IT na roles, mga engineering, ganyan. Tapos sabihin natin sa Waikato, kung nasan kami, maraming mga engineering firms sa Waikato, dairy farming, top din sa Waikato. So yung mga dairy farmers natin dyan, maraming nagtatrabaho sa region na yan. So depende na lang kung saan parte ka ng New Zealand in terms of in-demand na role na pwede mo pasukan. Tapos, yung paghahanap naman sa role dito sa New Zealand, so typically may mga platforms na available na ginagamit din ng mga locals sa pag-a-apply ng trabaho. Typically, online application, sabit ng CV, sabit ng cover letter, ganun yung usual na process sa pag-a-apply dito sa New Zealand. Tapos, syempre, may mga recruitment companies dyan na tumutulong na ihanap ka ng trabaho or kung ang preference mo mag-apply directly through the employer, pwede naman. So, depende na lang yun sa industry na ina-applyan mo. Syempre, may mga specialized din na recruitment companies for your specific industry na may possibility na makatulong sa job search mo. Or kung hindi mo gusto yung engagement na yun, pwede ka naman mag-apply directly. Very common naman sa New Zealand yun. Ngayon, in terms of local and overseas competition, syempre, ang realidad is marami kang competition, lalo na based offshore. Maraming nagbabakasakaling makapunta sa New Zealand at makapagtrabaho at makapagsettle. So, bukod sa mga local na candidate uh, na i-consider ng employer, syempre may mga overseas ka rin ng mga kalaban na overseas based. Kaya syempre kailangan yung mga applications nyo ano talaga very tailored sa job requirements at maganda rin na preparado at specific to the requirements nung job ad bago ka mag-apply instead na generic lang yung pag-apply at apply ka submit ka lang ng submit na application same lang yung content hindi mo ina-adjust kung ano man yung nakalagay sa job ad. Tapos dito sa New Zealand, syempre may mga ibang roles din na iba yung title. So sabihin natin, as example lang, sabihin natin, kunwari, trabahador ka sa subway. Kunwari, sa job ad nakalagay subway artist or sandwich artist, hindi mo naman itatype yung sandwich artist pag naghanap ka ng trabaho. So, iba talaga may nuances, tapos kailangan mong ibahin minsan yung keywords na sinesearch mo para mahanap mo yung right opportunity. Tapos, yun nga, again, yung work-life balance, isa yun sa isang nag-a-attract ng mga migrants dito sa New Zealand. The fact na yun nga, very diverse, multicultural, at family-friendly. Typically, kahit anong part ka ng New Zealand magtrabaho, very important at acknowledge ng employers yung time spent with family. Ngayon, in terms of ano yung mapoprovide namin na assistance sa paghahanap niyo ng trabaho. So, at the end of the day, yung responsibility ng paghahanap ng trabaho is nasa inyo pa rin, yung applicant directly. Uh, Mahirap kasing mag-guarantee na ay makakuha ka ng trabaho. Typically, ano yun, difficult to guarantee, syempre. So, ang expectation pa rin, ikaw yung mag-aanap, mag-effort kasi at the end of the day, hindi naman yung representative mo or kung ano kami, hindi naman kami yung magtatrabaho sa posisyon na yun. Gusto pa rin ng mga employers sa New Zealand na ikaw mismo yung applicant, yung magre-reach out, yung mag-effort at para makilala ka nila, maintindihan nila yung credentials mo at yung fit mo sa team. Kaya importante yung sa job search, self-effort pa rin. At kung ano man yung oportunidad na makamit mo, typically commensurate yun sa effort na binibigay mo sa pag-apply. Pero as part of our service, nagpo-provide kami ng tinatawag namin na job search package. So, nagbibigay kami ng New Zealand style na CV or resume na from our experience works well at uh, ina-accept ng mga New Zealand employers in terms of format. So, malamang iba yung experience nyo sa Pilipinas versus sa New Zealand kung ano man yung hinahanap ng employers. Sa New Zealand, typically short and sweet, all the information upfront para mabilis basahin ang preference ng mga New Zealand employers. Nagbibigay din kami ng cover letter na sinasabi na uh,
nire-represent namin kayo for your visa process. So, ang intention niyan is ipaalam sa employer na, yun nga, nabanggit ko earlier, marami kayong overseas competition na ang intention is, one step ahead ka na, naintindihan mo na yung visa pathways, meron ka ng representation, nag-engage ka na with someone to help you with the visa process. So parang ini-indicate mo sa employer, okay, mas ano na to, ready to go na to kung sakasakaling ito yung i-consider namin for the position. So at the same time, yun nga, support naman namin kayo throughout, and what that support means is that kung ano, meron na kayong interesadong employer, willing naman kami as mga licensed immigration advisors na kausapin yung employer, bigyan sila ng advice sa kung anong stage man sila ng process at paano nila kayo masusuportan at paano nila kayo madadala sa New Zealand. Dahil based kami in New Zealand, pwede namin silang tawagan, pwede namin silang i-video call, pwede namin silang puntahan if within our location. So, marami kaming pwedeng gawin para masupport yung employer na interesado sa inyo. At the same time, pwede rin kami magbigay ng interview techniques for New Zealand style interviews at tulungan kayo mag-prepare, lalo na kung mayroon na kayong upcoming na interview. Tapos, syempre, as nabanggit ko, yung ibang roles para makapunta sa New Zealand, kailangan may registration with the specific body dito sa New Zealand. So, pwede kami mag-provide ng guidance uh, kung paano gawin yung registration process na yon. At settlement information, so basically, pagdating mo dito sa New Zealand, may information ka kung ano yung mga kailangan mong i-set up at paano gawin yon. Ngayon, siguro kung aware naman kayo, yung company namin, New Zealand Shores, at the same token, Australian Shores. So, tumutulong din kami for migration sa Australia in addition to New Zealand visa pathways. Ngayon, para lang ma-discuss natin yung differences or key differences between sa Australian at New Zealand pathways, although ang focus na itong webinar na to is specifically for New Zealand, uh, pwede rin kami tumulong sa Australia kung yun yung preference nyo. Pero typically, sa New Zealand, mas mataas yung age limit sa pag-apply ng residency. So, 55 years old typically yung limit. At sa Australia, alam ko mas mababa. Tapos yun nga, sa New Zealand, merong mga tinatawag na yun nga, green list straight to resident. So, mas mabilis yung option. Tapos, typically sa New Zealand, pwede kayo magdala ng family tsaka children habang nag-aaral kayo or nagtatrabaho kayo. Pero ang key difference is sa New Zealand, kahit anong pathway through work or residency, typically kailangan nyo ng job offer unless student visa kayo. Sa Australia naman, yun nga, yung pathways nila, in some cases, hindi kailangan ng job offer. Tapos, kaso yun nga, at the same token, yung age limit nila typically mas mababa. Tapos, meron din silang extra steps kasi yun nga, walang job offer yung pathways nila. So, meaning, may additional complexities involved or requirements to meet para makakuha kayo ng pathway papunta sa Australia. Clarence, if you don't mind, just giving information about our company and how we operate, please. Ayan, so thank you so much, Fred. So now why work with us? So we've been in the industry for quite some time. So matagal na talaga kami sa industry since 2009. So it's around 21,000. Actually, it's 25,000 visa applications for New Zealand and Australia. And we are really proud to say that meron kaming 98% visa approval rating and experience both sides of the job. So, meron kaming mga immigration advisors na nag-work sa Immigration New Zealand, kaya alam nila yung mga pasikot-sikot, kumbaga, sa immigration na makakatulong para sa mga visa applications natin. So, we are also offering fair fees. So, sa question and answer natin, may mga nagtatanong kung magkano yung mga fees natin. It totally depends po sa visa application na a-applyan nyo po. Of course, we can give competitive fees, and of course, kung may family kayo or children, gaya nga ng sabi ni Fred, we can offer
a package. We can offer po sa pwede po na best na pathway with the fees po. You can also shop around, tingnan nyo po yung mga fees po ng iba. We can really confidently say na fair fees po yung mga charge po namin sa mga clients po namin. So, multi-country presence, meron po kaming tatlong offices po dito sa New Zealand. Dito po sa Hamilton, dito po kami ni Fred naka-base. Ito po yung main po office ng New Zealand Shores. Meron din po kami sa Christchurch and sa Nelson. And we have overseas as well sa South Africa. So, ayun, wala pa tayong complaint sa Immigration Advisors Authority. Of course, we make sure na we are offering the best service po sa mga clients natin, and also we acknowledge any room for improvements, pero we are really happy na the clients are really satisfied po sa ating mga serbisyo. Meron din po tayong mga partners po na mga employers who will help us po sa mga visas po natin, sa mga clients po natin, and lahat po ng mga clients natin or applicants, meron po kayong mga unique circumstances or iba-iba po yung mga sitwasyon po ninyo. So pwedeng yung visa pathway ng isa, kahit pares kayo ng course, ng experience, is pwedeng iba po doon sa isang applicant. So we cannot really compare po kung ano po yung visa pathway ng isa sa isa kasi magkaiba po kayo, and your applications can be assessed differently po ng mga immigration officers. So we make sure po na we are really applying the right visa for you. Kasi ayan, next is mistakes are costly. So minsan naiintindihan po namin na mas pipiliin po nating makatipid, hindi po tayo gagamit ng advisor, magdi-DIY na lang po tayo. Pero sometimes mas napapagastos pa tayo kasi kailangan po natin magbayad ng doble sa unang application na mali, and then kailangan po nating magpasa uli for another fee dahil hindi po tayo hindi po natin na-meet yung mga requirements. So kapag meron po tayong advisor, at least they will guide you kung ano po yung right path, right approach and processes po para sa inyong visa applications. And lastly, yung mga Facebook po, TikTok post, mga YouTube post po, there are some information na misleading. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, may mga policies na hindi na po updated, and sometimes doon po yung mga clients nag-refer, or minsan yung iba po is from someone na wala pong lisensya na nagpo-post po sa Facebook. So just be careful po na lahat po ng mga source po or yung mga references na tinitingnan niyo po sa mga social media po is from a reliable source. So that's why you have an advisor po, so they can guide you kung saan po kayo pathway or ano po yung the best po sa inyo with the right ano po advice. Ayan. So Fred, Salamat, Clarence. mm. So bale, kung ang tanong nyo, ano na yung next step? So punta kayo sa website namin, New Zealand Shores, at mag-undertake kayo ng eligibility assessment. So in some cases, free naman yung eligibility assessment, depende sa background nyo. Tapos kung interesado kayo at nagustuhan nyo yung assessment nyo, typically ang next step is isa sa amin, isang licensed immigration advisor makikipag-usap sa inyo, reconfirm lang kung ano yung mga uh, na-identify na kung anong eligible na pathway kayo dito sa New Zealand, at oportunidad na rin na sagutin yung mga tanong nyo. Tapos from there, syempre, commence na yung migration nyo. Go na. So kung may job offer na kayo or kung student man, we'll be there to assist every step of the way. Kung meron man kayong mga tanong, paano nyo kami makontakt, email nyo yung info@newzealandshores.com na nakikita nyo dyan sa screen. Gusto ko lang din ipaalala na kung yung may mga tao man na late, hindi man na sundan yung mga earlier parte ng webinar, i-ano naman namin, papasa namin yung webinar recording sa mga taong nag-register dito sa webinar. So, hindi naman kayo mag-miss out. Pwede nyo balikan yung information na yun. At Clarence, if you don't mind going through yung mga social platforms ng New Zealand Shores para up to date yung mga attendees ngayon sa webinar na ito.
Ayan, so thanks Fred. So apart from the website na sinabi ni Fred, you can also reach out to us. Ito yung mga social media sites natin. Follow us or subscribe sa amin para updated kayo sa mga latest po na mga webinars or mga updates po from immigration. So meron kami sa Facebook, sa TikTok, sa X site, and also sa Instagram. So if alam namin na meron po kayong mga questions, if hindi po namin makater lahat, don't worry kasi meron po tayong mga ways para po ma-approach kami, especially po sa mga urgent po na mga situation, you can just email your CV or punta kayo sa website para po ma-assess po namin. So, ayun. So Fred, I think, do we proceed with the question and answer or Yes. I think, Salamat, Clarence. So, salamat po sa mga nag-insert ng mga tanong para sa webinar na ito at susubukan po namin sagutin yung iba dito. So, unang-una, marami pong nagtatanong kung ano yung age limit sa residence. So, nabanggit ko po earlier, up to 55 years of age po yung age limit sa pag-apply ng residency dito sa New Zealand. So typically higher siya in comparison to the rest of the world. Tapos yun nga, kahit kung medyo gupit man kayo sa oras, mag-56 na kayo soon as long as nasabit nyo yung application, yung residence application nyo bago kayo mag-56. 55 pa rin kayo, kahit 55 years old, 11 months old, pwede pa rin basta nasabit nyo yung application. At kahit maging 56 years old or older kayo at the time na pinaprocess yung application, eligible pa rin po kayong uh, uh, mag-qualify for residency. Tapos may nagtanong po, will you also help us secure a job? So nabanggit ko po, unfortunately, that's something na hindi po namin pwedeng i-guarantee. Again, yung job search phase or process, nasa sa inyo pa rin po as an individual. We can only provide support po in terms of that process, pero hindi po kami mismo yung maghahanap ng trabaho para sa inyo. Tapos may mga tanong po kung ano yung mga cost of living dito sa New Zealand. Ngayon, hindi naman po namin pwedeng sabihin na hindi mataas yung cost of living dahil typically, kasi yun nga po sa geographical location ng New Zealand, uh, typically mataas po yung cost of living in comparison to other countries. Pero in a way naman po, ang trade-off po dyan is yun nga, sense of security, work-life balance, yung taxes, yung access to healthcare, education, yun naman po yung trade-off. So marami naman po sa atin nagbabakasakali na maganda lang buhay para sa mga anak natin o sa mga pamilya. At yun naman po typically yung trade-off. Yes, may mataas yung cost of living. Kita nyo naman po, typically, nagmamatch din naman yung salary in most cases. Tapos, at the same time, yun nga, yung other perks and benefits of living in New Zealand. Um, Clarence, yung may nagtanong, kailangan ba ng IELTS para sa work visa o anong sitwasyon lang yung or limited lang ba yung sitwasyon para maging requirement yung IELTS to get a work visa? yeah, so sa nabanggit ko kanina, may mga qualification or may mga occupation po tayo na nagfo-fall po sa mga levels po doon sa ating ANSCO. Kapag po level 4 to 5, kailangan po ng English requirement, pero kapag ka 1 to 3, hindi po kailangan. So, bago po natin isubmit po yung application, i-assess po namin kung saan po nagfo-fall na level yung occupation po ninyo, so we can give you an appropriate advice kung kailangan nyo po ng IELTS o yung English requirement po para sa work visa. So I think Fred, meron ding nagtanong dito, what are the chances for student visa na hindi mag-grant? Ayan. Yes, for that one po naman, as always, lahat naman ng visa application, discretion po ng Immigration New Zealand. We can submit the best application possible po, syempre, as your representative. Pero at the end of the day, ang decision pa rin ng visa application is done with Immigration New Zealand. Pero ang intention naman po is, pag nag-reach out naman kayo sa amin, i-assess naman namin kayo for eligibility. Upfront naman po kami sa assessment namin, hindi po kami mag-submit ng application na hindi namin kayo nino-notify na may low chance of approval.
Typically naman i-discuss po namin sa inyo yon sa simula pa lang, na kung ano yung risk, kung whether or not you meet the requirements po bago tayo mag-proceed with visa application. Para, yun nga, pwede po kayong decide at ma-inform kayo kung paano nyo i-approach yung pathway. Pero typically naman po from our experience, syempre pag na-assess na po namin yung student, alam namin na kaya nilang i-afford yung fees, tapos transparent naman yung funding nila at meet nila yung requirements for a student visa, then ano naman po namin, nire-relay naman po namin yun as part of our assessment. Um, Clarence, meron din nagtanong again about English. Ang tanong, dahil nag-expire yung IELTS or other equivalent English language test, marirecommend mo ba na uh, gawin yung IELTS bago mag-apply o intay muna ng job offer if ever? Preferably, mas okay na may job offer ka muna bago ka mag-apply ng IELTS kasi although merong time na allow or yung time na validity ng IELTS, it's better na para hindi ka umulit just in case Hmm. mag-apply ka na, at least valid pa rin yung English mo. So, it's safer na meron ka munang offer, then tsaka ka mag-IELTS. So, ayun, may specifically nagtatanong dito saan po kayo nag-aral sa New Zealand and ano pong course ang kinuha nyo. So, ako nung time ko sa Auckland ako nag-aral, sa NTEC, yung school name ko, Aspire to International na siya. So, Diploma in Business Level 7 yung kinuha ko. So, ayun, yung sa fee din doon, it will depend kung ano pong course ang kukunin po or suitable po sa inyo. So ayun, I think, Fred, one last question. Meron akong nakita dito, how can I coordinate with you for personal advice? Ayan Hmm. po, siguro it applies to all na lang po, no? You can reach out to us through the email info@newzealandshores.com, our website, or our social media account. So for sure, marami po kaming, kung may mga na-miss out kami, you can reach out to us, and ito pong recording na to is ibibigay naman din po sa inyo. Make sure to subscribe po para updated kayo sa mga susunod pa po nating mga webinars. So ayan, marami pong salamat sa oras po ninyo. Good luck po sa New Zealand journey nyo and hope to see you din dito sa New Zealand. May gusto ka pang sabihin, Fred? No, that's it. Maraming salamat po sa oras nyo at sa pag-attend sa webinar na ito. Yun nga, sabi ni po ni Clarence, pasensya na po dahil hindi po namin nasagot lahat ng mga tanong nyo, pero feel free to reach out po, lalo na sa mga more personal inquiries na nakikita namin dito sa question field. Reach out na lang po kayo at happy naman po kami to engage, and lalo na, yun nga, makakuha po kayo ng eligibility assessment para ma-understand niyo po yung pathways nyo specific to your situation and background. Typically, magre-request po kami ng CV at the very least para lang makakuha kami ng understanding kung ano yung potential pathways niyo dito sa New Zealand. At bukod po doon, ulit maraming salamat at stay tuned po sa mga future webinars namin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po.